Baliw na si nanay. Yan ang hatol ng sarili kong anak habang nilalalamon ng kakanin na pinagpuyatan ko. Sa harap ng kamera, siya ay anghel. Sa likod, isang linta na handang sipsipin ang huling patak ng aking dangal. Inakala nilang ulyanin na ako. Inakala nilang tapos na ang laban. Ngunit bago ang lahat, tuturuan ko silang lumuha ng dugo. Handa ka na bang malaman ang katotohanan? Kailangan lang nating mapatunayan na wala na siya sa tamang katinuan, Selena. Isang pirma lang mula sa doktor na kakilala ko. At ang lahat ng mga titulo ng lupa at ari-arian ng nanay mo ay mapapasailalim na sa pangangalaga natin. Ang boses ni Alfonso ay malamig at kalkulado. Tila isang talim na dahan-dahang humihiwa sa katahimikan ng malawak na opisina. Sa labas ng pintong yon, nakatayo si Nanay Rosario. Ang kanyang mga kamay na hanggang ngayon ay amoy gata pa ng niyog at nasusunog na dahon ng saging ay bahagyang nanginginig habang yakap ang isang basket. Mag-aapat na ng madaling araw siya gumising upang ihanda ang paboritong puto at bibingka ni Selena. Ito ang kanyang munting regalo para sa 39 na kaarawan ng kanyang kaisa-isang anak. Inakala niyang ang init ng bagong luto na kakanin ay sapat na upang matunaw ang tila namumuong yelo sa pagitan nilang mag-ina. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang minugang na si Alfonso ay tila mga talsik ng asido na nanunuot sa kanyang puso. Pero Alfonso, ayos pa naman ang isip ni Mama. Medyo makalimutin lang siya nitong mga nakaraang linggo. Pero alam ko namang dahil lang iyon sa katandaan. Tugon ni Selena. May bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang boses, ngunit wala doon ang galit na inaasahan ni Rosario na maririnig mula sa isang anak na ipinagtatanggol ang kanyang magulang. Narinig ni Rosario ang marahas na pagbuga ng hangin mula kay Alfonso, isang tunog na nagpapahiwatig ng pagkainip. Honey, listen to me. Utang na loob. Isipin mo naman ang future natin. Ang dami nating kailangang bayaran sa bangko. At yung mga lupain niya sa Manila at Ilocos, natutulog lang yon habang tayo ay nalulubog sa utang. Para rin naman ito sa kaligtasan niya. Sino ba ang mag-aalaga sa kanya kung hindi tayo? Kapag idineklara siyang incompetent ng korte, mas magiging madali ang lahat. Gagawin natin siyang reyna sa bahay na ito, pero tayo ang hahawak ng korona. Nanlambot ang mga tuhod ni Rosario. Ang basket na kanina ay magaan sa kanyang pakiramdam, ay tila naging isang dambuhalang bato na nagpapabigat sa kanyang paghinga. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng kulungan. Nais sumigaw, ngunit walang boses na lumalabas. Napasandal siya sa pader na gawa sa nara. Ang lamig ng kahoy ay tumagos sa kanyang manipis na blusa. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Mabilis na pinunasan ni Rosario ang isang luhang pumatak sa kanyang pisngi at pilit na nagsuot ng isang mapait na ngiti. Lumabas si Selena, nakasuot ng mamahaling sutla. Ang kanyang mukha ay selyado ng kolorete na tila isang maskara ng perpektong buhay. Ma, you're here. Bakit hindi ka kumatok? Kanina ka pa ba dyan? Gulat na tanong ni Selena. Ang kanyang mga mata ay mabilis na lumibot sa paligid. Naghahanap kung may narinig ang kanyang ina. Kadarating ko lang, anak. Maligayang kaarawan. Ipinagluto kita ng mga paborito mo. Mahinang sabi ni Rosario. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahangin. Inabot niya ang basket, ang kanyang mga nanginginig na daliri ay bahagyang dumapo sa makinis na balat ni Selena. Oh, thank you, Ma. You shouldn't have. Sobrang busy na kami ni Alfonso sa preparation para sa party mamaya. Sabi ni Selena habang kinukuha ang basket ng walang kaganang-gana. Bigla siyang tumigil at kinuha ang kanyang mamahaling telepono. Wait, Ma. Stand there. Let's take a photo together. I need to post this. Narinig ang munting tunog ng pagkuha ng larawan mula sa kagamitan. Pagkatapos ay mabilis na nag-type si Selena sa screen. Sa loob ng ilang segundo, ang larawan ni Rosario
na may pagod na mukha at ni Selena na may malapad na ngiti ay nasa mundo na ng social media. May kalakip na pahayag na nagsasabing, "Blessed to still have my mother by my side. Caring for her is my greatest joy." Isang malalim na hapdi ang kumurot sa dibdib ni Rosario. Ang bawat salita sa post na yon ay tila isang sampal ng katotohanang nakabalot sa sutla ng kasinungalingan. "Sige na ma, magpahinga ka na sa kwarto mo. May mga darating na caterers, baka maabala ka lang dito," sabi ni Selena habang papunta sa kusina. Sumunod ang tingin ni Rosario sa kanyang anak. Nakita niya kung paano ilapag ni Selena ang basket sa counter at nang akala nito ay hindi na nakatingin ang kanyang ina, ay dahan-dahan nitong itinapon ang mga kakanin sa salt rack ng walang pag-aalinlangan. "Masyadong matamis, hindi maganda sa diet ko," bulong ni Selena sa kanyang sarili. Ang bawat piraso ng puto at bibingka na pinagpuyatan ni Rosario ay tila mga bahagi ng kanyang sariling laman na itinatapon ng sarili niyang anak. Ang bango ng kakanin na nagmula sa kanyang pawis at pagmamahal ay hinaluan na ngayon ng amoy ng basura. Tumalikod si Rosario, ang bawat hakbang palayo ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Umakyat siya sa kanyang maliit na silid sa itaas. Ang mga lumang baitang ng hagdan ay naglalabas ng tunog ng pagdaing sa ilalim ng kanyang bigat. Naupo siya sa gilid ng kanyang kama at tumingin sa labas ng bintana, kung saan ang mga kalsada ng vegan ay nagsisimula ng mabuhay sa ilalim ng banaag ng umaga. Ang mga kalisang dumadaan ay nagpapaalala sa kanya ng isang panahong mas simple ang buhay, noong ang tanging kayamanan niya ay ang tawa ng isang batang Selena. Ngayon, ang batang iyon ay naging isang hunyango, isang nilalang na marunong magpalit ng kulay depende sa hinihingi ng pagkakataon. At ang lalaking pinagkatiwalaan niyang maging katuwang ng kanyang anak ay ang siya ring nagnanais na turingan siyang baliw upang manakawan ng dangal. Hinawakan ni Rosario ang kanyang dibdib, sinusubukang pakalmahin ang pintig na tila nais nang tumigil. Hindi siya iiyak ng malakas. Ang mga luha niya ay tila mga patak ng ulan na nanunuot sa lupa. Tahimik ngunit nag-iiwan ng malalim na marka. Sa gitna ng dilim ng kanyang silid, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na walang kasagutan, kundi ang lamig ng hangin. Hanggang kailan bibilangin ang utang na loob kung ang naniningil ay ang mismong dinala mo sa iyong sinapupunan ng 9 na buwan? At ngayon ay handa kang ibaon ng buhay sa limot kapalit ng mga titulong gawa lamang sa papel. Nakalutang ang bawat segundo sa loob ng silid. Tila isang mabigat na hakbang ng oras na nagpapaalala kay Rosario na ang mundo niya ay hindi na ang mundong kanyang kinagisnan. Hindi siya nakatulog ng maayos. Ang imahe ng basket ng kakanin sa loob ng basurahan ay paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isipan, tila isang sugat na ayaw humilom. Gayunpaman, sa pagsikat ng araw, kailangang isuot ni Rosario ang kanyang sariling maskara. Ang maskara ng isang inang walang malay sa kalupitang nakapaligid sa kanya. "Good morning, Ma." "Wow, ang aga nating nagising ah." Masiglang bati ni Selena habang pumapasok sa silid ni Rosario. May dala siyang tray ng kape at tinapay. Ang kanyang nangiti ay tila mas lalong naging matamis. Ngunit sa mga mata ni Rosario, ang tamis na yon ay lasang-lason. "Hindi kasi ako masyadong dinalaw ng antok, anak," mahinang sagot ni Rosario. Sinubukan niyang abutin ang kanyang salamin sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kama, ngunit wala ito roon. Sigurado siyang doon niya iyon inilapag bago siya natulog. "Looking for your glasses, Ma?" tanong ni Selena, ang boses ay puno ng kunwaring pag-aalala. "Ma, remember? Sabi ko sa'yo kagabi, iniwan mo yon sa banyo. You're becoming so forgetful na talaga. It's getting scary." Natigilan si Rosario. Alam niyang hindi niya dinala ang salamin sa banyo. Ngunit nakita niya ang mabilis na sulyap ni Selena sa ilalim ng unan, kung saan bahagyang nakasilip ang dulo ng kanyang salamin.
Sadya itong itinago roon. Ang gaslighting, ang dahan-dahang pagpapaduda sa kanyang sariling katinuan ay nagsimula na. Ah, ganun ba? Baka nga, baka nga naiwan ko lang doon. Pagsang-ayon ni Rosario, ang kanyang boses ay sadyang ginawang garalgal. Pinanood niya ang reaksyon ng kanyang anak. Nakita niya ang isang mabilis na kislap ng tagumpay sa mga mata ni Selena bago ito muling napalitan ng mapagpanggap na lungkot. Pumasok si Alfonso sa silid. Hawak ang kanyang mamahaling telepono. Hindi niya ito itinatago. Ngunit ang anggulo ng pagkakahawak niya ay sadyang nakatutok sa mukha ni Rosario. Good morning, Ma. Selena is right. We are really worried about you. Minsan kasi, you say things that don't make sense anymore. Like last week, you told us na binayaran mo na ang kuryente, pero we found the disconnection notice sa bag mo. Patawad, Alfonso. Siguro ay nalilito lang ako sa mga petsa, sabi ni Rosario habang dahan-dahang tumatayo. Ang bawat salita niya ay kalkulado. Kung nais nilang maglaro ng taguan ng katotohanan, bibigyan niya sila ng isang palabas. Nagkunwari siyang lalong nalilito. Tinititigan ang kanyang mga kamay na tila hindi niya alam kung kanino ang mga ito. Don't worry, Ma. We are here for you. All we want is for you to be safe. Kaya nga we are thinking na baka it's better if Alfonso handles all your legal papers para less stress for you, di ba? Ani Selena habang hinahaplos ang balikat ng kanyang ina. Ang haplos na yon ay tila mga galamay ng isang nilalang na nagnanais sumakal. Sa loob ng dibdib ni Rosario, ang apoy ng paghihimagsik ay nagsisimulang mag-alab, ngunit pinanatili niyang malamig ang kanyang panlabas na anyo. Salamat mga anak. Napakaswerte ko dahil mayroon akong mga anak na tulad ninyo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala kayo. Nang lumabas ang mag-asawa sa silid, naiwan si Rosario sa gitna ng katahimikan. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay tila may kasamang alikabok ng kapaitan. Nilapitan niya ang kanyang aparador at kinuha ang isang lumang blusa. Habang sinasara ang mga butones nito, isa-isa, ang kanyang nanginginig na mga daliri ay tila nakikipag-usap sa tela. Isang butones ang malapit ng matanggal at dahan-dahan niya itong hinila. Tila ito ang huling hibla ng kanyang pagtitimpi. Ang gabi ay mabilis na dumating sa Vigan. Ang dilim ay bumalot sa mga lumang kalsadang bato. Nakaupo si Rosario sa tabi ng bintana, pinapanood ang pagsasayaw ng mga anino sa dingding. Biglang may isang kakaibang pangyayari ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Isang puting sobre ang dahan-dahang pumasok sa ilalim ng kanyang pinto. Walang tunog ng yabag ng paa ang narinig bago ito dumating. Tila ba ito ay iniwan ng isang multo sa dilim. Mabilis na tumayo si Rosario, kahit na sumasakit ang kanyang mga kasukasuan, at kinuha ang sobre. Sa loob nito ay may isang piraso ng papel at isang lumang larawan. Ang larawan ay nagpapakita kay Alfonso, ilang taon na ang nakalilipas, na may kausap na isang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana sa isang madilim na sulok ng isang restaurant. Sa likod ng papel, may nakasulat na mga salitang tila mga uling na nagbabaga sa kanyang paningin. Ang mga lobo ay nasa loob na ng iyong bahay, Rosario. Huwag kang pipikit. Sino ang nagpadala nito? Ang kaibigan niyang si Marites? O baka naman si Dr. Isandro? Ang bawat sulok ng bahay na dati ay itinuturing niyang kanlungan ay tila naging isang bitag na handang sumara anumang sandali. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ni Rosario ang isang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi na siya ang matandang babaeng madaling linlangin. Siya si Thursday Rosario, ang babaeng natutong bumangon mula sa alabok ng kahirapan, at ngayon, matututo siyang lumaban sa gitna ng karangyaan ng kanyang mga kaaway. Itinago niya ang sobre sa ilalim ng kanyang kutsyon. Ang kanyang puso ay tumitibok na ngayon ng may layunin. Ang laro ng pagkukunwari ay nagsisimula pa lamang. At sa pagkakataong ito, hindi siya ang magiging biktima. Sa gitna ng nagbabagang init ng araw sa Vigan, ang mga kalsadang bato
ng kalikrisologo ay tila naglalabas ng singaw na humahalo sa amoy ng lumang kahoy at bagong luto na empanada. Para kay Rosario, ang palengke ang tanging lugar kung saan nararamdaman niyang pag-aari pa rin niya ang kanyang sarili. Dito, siya ay hindi isang inang ulyanin o pabigat, kundi si Aling Rosario na bihasa sa pagpili ng pinakamagandang malagkit at gata. Rosario, halika rito, amiga. Tawag ni Marites, ang matagal na niyang kaibigan na nagtitinda ng mga tuyong isda sa isang sulok. Ang boses nito ay puno ng buhay, isang kabaligtaran sa nakabibinging katahimikan ng mansyon ng mga Ventura. Lumapit si Rosario, ang kanyang hakbang ay mabigat at tila may dalang hindi nakikitang tanikala. Kumusta, Marites? Pasensya na at ngayon lang uli ako nakadalaw. Hinawakan ni Marites ang kamay ni Rosario at sa isang saglit, naramdaman ng matanda ang init ng tunay na pagkakaibigan. Nag-aalala ako sa'yo. Nakita ko ang mga post ni Selena sa Facebook. Sabi niya, madalas ka na raw malito. Pero sa tingin ko, mas matalas pa ang isip mo kaysa sa mga teenager ngayon. Ngumiti ng bahagya si Rosario, isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Minsan ay hindi ko na rin alam, Marites. Sabi nila ay tumatanda na ako, na baka kailangan ko na ng pahinga. Huwag kang maniwala sa lahat ng naririnig mo, kahit pagaling sa sarili mong dugo. Seryosong sabi ni Marites. Alam mo ang kwento ko. Pinagmukha rin akong baliw ng mga anak ko bago nila ako iniwan sa lansangan. Huwag mong hahayaang gawin nila yon sa'yo. Ang mga salita ni Marites ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aalab na kaluluwa ni Rosario. Ngunit bago pa siya makasagot, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng palengke. Mula rito ay bumaba ang isang lalaking may tindig na kagalang-galang. Ang kanyang buhok ay singputi ng bulak, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas at puno ng talino. Isandro, mahinang usal ni Rosario. Si Dr. Isandro Flores ay hindi lamang isang kilalang doktor sa kanilang lalawigan. Siya ang pinakamatalik na kaibigan ng kanyang yumaong asawang si Danilo. Sa bawat guhit ng mukha ni Isandro, nakikita ni Rosario ang mga alaala ng kanyang kabataan. Ang mga panahong ang tanging problema niya ay kung paano sasalubungin ang pag-uwi ng asawa mula sa bukid. Rosario, ang tagal na nating hindi nagkikita. Bati ni Isandro habang lumalapit. Ang kanyang boses ay malalim at may dalang katiyakan. Nakita kita rito at hindi ko mapigilang huminto. Kumusta ka na? At ang mga anak mo? Mabuti naman, Isandro. Heto, namimili pa rin ng mga sangkap para sa kakanin. Tugon ni Rosario. Ngunit hindi nakaligtas sa mapanuring mata ng doktor ang bahagyang panginginig ng mga daliri ni Rosario habang hawak ang kanyang basket. Lumapit palalo si Isandro at dahan-dahang hinawakan ang pulso ng matanda. Tila ba tinitingnan ang oras sa kanyang relo, ngunit ang totoo ay binabasa ang pintig ng buhay nito. Mabilis ang tibok ng puso mo, Rosario. At napansin ko ang bahagyang panlalabo ng iyong mga mata. Obserba ni Isandro sa mababang tinig upang hindi marinig ng mga taong dumadaan. May iniinom ka bang gamot? Sabi ni Selena noong huli kaming magkausap sa telepono, may mga vitamins daw siyang ibinibigay sa'yo para sa iyong memorya. Tumango si Rosario. Oo, bago ako matulog at pagkagising sa umaga. Sabi niya ay makatutulong daw yon upang hindi ako maging makalimutin. Kumunot ang noo ni Isandro. May isang anino ng pagdududa ang dumaan sa kanyang mukha. Tumingin siya sa paligid, sinisiguradong walang nakikinig bago muling nagsalita. Rosario, tandaan mo ang sinabi ni Danilo bago siya pumanaw. Sabi niya, ikaw ang pinakamalakas na babaeng nakilala niya. Huwag mong hahayaang ang sarili mong lakas ay nakawin ng iba. Naramdaman ni Rosario ang isang kurot sa kanyang puso. Ang alaala ni Danilo ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng malamig na gabi.
Ngunit ang kasunod na sinabi ni Isandro, ang nagpalamig sa kanyang buong katawan, tila ba ang daloy ng kanyang dugo ay naging yelo. Dahan-dahang inilapit ni Isandro ang kanyang bibig sa tenga ni Rosario. Ang kanyang hininga ay tila isang selyadong mensahe na para lamang sa kanya. Rosario, nakita ko ang listahan ng gamot na binili ni Alfonso sa botika gamit ang pangalan mo. Hindi iyon vitamins para sa utak. Iyon ay mga sedative na nakapagpapalabo ng kaisipan at nakapagpapahina ng katawan. Nanlaki ang mga mata ni Rosario. Ang bawat pill na ibinibigay ni Selena nang may ngiti. Ang bawat baso ng tubig na iniinom niya bago matulog. Lahat ba iyon ay bahagi ng isang dahan-dahang pagpatay sa kanyang katinuan? Huwag mong iinumin ang anumang gamot na ibinibigay nila sa iyo mula ngayon, Rosario. Bulong ni Isandro bago siya tumuwid ng tayo at nagpaalam nang may formal na ngiti para sa mga nakatingin. Mag-ingat ka. Pupunta ako sa inyo sa mga susunod na araw upang opisyal kang bisitahin. Naiwan si Rosario na nakatayo sa gitna ng maingay na palengke, ngunit sa kanyang pandinig ay wala siyang marinig, kundi ang sariling pintig ng puso na tila isang babala. Ang mga anino ng kahapon ay muling nagbabalik. At sa pagkakataong ito, hindi sila narito upang manakot, kundi upang magbigay ng sandata. Hawak ang kanyang basket, muling naglakad si Rosario patungo sa mansyong dati ay puno ng pag-ibig, ngunit ngayon ay tila isang libingang may pinturang ginto. Isang plano ang nagsisimulang mabuo sa kanyang isipan, isang planong hinaluan ng pait, ng katotohanan, at tamis ng pag-asa. Sa bawat pag-uwi ni Rosario sa mansyon, tila mas lalong kumikipot ang mga pasilyo. Ang mga dingding na gawa sa bato ay tila dahan-dahang lumalapit upang siya ay ikulong. Ang bango ng sampagita sa hardin ay hindi na nagbibigay ng kalinawan, kundi isang mabigat na halimuyak na tila nagbabadya ng isang darating na lumbay. Pagpasok niya sa malawak na sala, nadatnan niya si Selena na nakaupo sa sopa, hawak ang isang lumang album ng mga larawan. Ang kanyang anak ay may bakas ng luha sa mga mata, ngunit alam na ni Rosario na ang bawat patak ng tubig na yon ay may katumbas na presyo. Ma, naalala mo ba ito? Tanong ni Selena sa malambing na tinig habang itinuturo ang larawan nila noong bata pa siya. Noong nagkasakit ka ng malubha, iniwan ko ang trabaho ko sa Maynila para lang alagaan ka. Hindi ako natulog ng 3 gabi dahil natatakot akong iwan ka. Lahat ng ipon ko, ibinuhos ko sa mga gamot mo dahil ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Naramdaman ni Rosario ang bigat ng utang na loob na dahan-dahang isinasabit ni Selena sa kanyang leeg. Alam niya ang taktikang ito, ang pagpapaalala sa mga sakripisyo ng nakaraan upang bigyang matwid ang pang-aabuso sa kasalukuyan. Alam ko, anak, hindi ko nakakalimutan ang lahat ng ginawa mo. Mahinang sagot ni Rosario. Tumabi siya sa kanyang anak. Ang kanyang balat ay tila napapaso sa tuwing nadidikit sa mamahaling tela ng damit ni Selena. Pumasok si Alfonso mula sa opisina. May dalang isang makapal na folder. Inilapag niya ito sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagtama ng papel sa matigas na kahoy ng nara ay tila isang hatol ng korte sa pandinig ni Rosario. Ma, dahil sa mga nangyayari nitong mga nakaraang araw, ang pagiging makalimutin mo, ang pagkahilo, nag-usap kami ni Selena. Panimula ni Alfonso habang inaayos ang kanyang salamin. Gusto lang namin na maging kampante ka. We prepared a special power of attorney. Ito ay para lang bigyan kami ng karapatan na pangasiwaan ang mga properties mo habang nagpapahinga ka. Para hindi mo na kailangang mag-alala sa mga upa, sa mga papeles, o sa mga taong gustong manlokos sa iyo. Para rin ito sa kaligtasan mo, ma. Isipin mo, paano kung may pumuntang masamang tao at papirmahin ka ng kung ano-ano dahil lang sa nalilito ka? Dagdag ni Selena, ang kanyang kamay ay humawak sa nanginginig na kamay ng ina.
Utang na loob, Ama. Hayaan mo naman kaming protektahan ka. Tinitigan ni Rosario ang dokumentong nakalatag sa kanyang harapan. Hindi na niya halos maunawaan ang mga salitang nakasulat doon. Nagsasayaw ang mga letra sa kanyang paningin dahil sa mga gamot na matagal nang ipinaiinom sa kanya. Ngunit isang bagay ang malinaw niyang naramdaman. Ang papel na yon ay unti-unting nag-aalis sa kanya ng kalayaan at karapatang magpasya para sa sarili. Biglang sumagi sa isip niya ang babala ni Isandro. Ngayon niya lubos na naunawaan kung paano ginamit ang kanyang kalituhan at panghihina upang maitulak siya sa sitwasyong ito. Eksaktong sa sandaling iyon, ang pinto sa kusina ay bumukas at pumasok ang 10 taong gulang na si Maya, ang anak ng kanilang kapitbahay na labandera. Si Maya ay madalas tumulong kay Rosario sa paggawa ng kakanin kapalit ng merienda at kaunting tulong sa pag-aaral. Lola Rosario, Lola, heto po ang mga dahon ng saging na pinakuha ninyo, masiglang sabi ni Maya. Ang kanyang boses ay tila isang sariwang hangin na pumasok sa loob ng nakakasuffocate na silid. Gagawa na po ba tayo ng bibingka? Sabi po ni Nanay, ang bibingka ninyo ang pinakamasarap sa buong vegan dahil puno raw po ito ng pagmamahal. Napatigil sina Selena at Alfonso. Ang inosenteng presensya ni Maya ay tila isang malakas na liwanag na naglantad sa kadilimang bumabalot sa mesa. Mamaya na, Maya, may mahalaga kaming pinag-uusapan. Madiing sabi ni Selena, ang kanyang tono ay biglang nagbago, naging matalas at walang pasensya. Tumingin si Maya kay Rosario, ang kanyang maliliit na mata ay puno ng pagtataka. Lola, bakit po kayo umiiyak? May masakit po ba sa inyo? Dahan-dahang pinunasan ni Rosario ang kanyang pisngi. Tumingin siya kay Maya, pagkatapos ay sa dokumento, at pagkatapos ay sa kanyang anak. Nakita niya ang pagkagutom sa mga mata ni Selena, hindi pagkagutom sa pagkain, kundi sa kapangyarihan at yaman na kinakatawan ng dokumentong yon. Ma, pirmahan mo na, para matapos na ito at makapagmeryenda na kayo ng bata. Paghimok ni Alfonso, inabot niya ang isang mamahaling ballpen kay Rosario. Ang friction ng metal na takip ng panulat, habang binubuksan ito, ay tila isang huling babala sa pandinig ni Rosario. Hawak ang panulat, naramdaman ni Rosario ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na huwag ituloy. Ngunit ang bigat ng tungkulin bilang isang ina at ang takot na tuluyan siyang itakwil ng kanyang anak ay tila isang mabigat na pabigat na humihila sa kanyang kamay pababa. Inilapat ni Rosario ang dulo ng panulat sa ibabaw ng linya kung saan nakasulat ang kanyang pangalan. Ang tinta ay nagsimulang kumalat ng bahagya sa papel, tila isang itim na luhang tumatulo sa kanyang kinabukasan. Tumingin siya kay Selena at nakita ang isang mapanuring titig, isang titig na hindi sa isang anak na nag-aalala, kundi sa isang maninila na naghihintay na mahulog ang kanyang biktima sa bitag. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng sala ay naging labis na nakabibingi. Tila ang bawat pintig ng puso ni Rosario ay isang dambuhalang tambol na nagbabadya ng isang desisyong hindi na kailanman mababawi. Dahan-dahang iniatras ni Rosario ang kanyang kamay mula sa dokumento. Ang dulo ng panulat ay nag-iwan ng isang maliit at maitim na mantsa sa puting papel. Pasensya na kayo, Alfonso. Selena, biglang umikot ang paningin ko. Ang mga letra sa papel ay tila naglalakad na mga insekto. Baka kailangan ko lang munang humiga. Nakita ni Rosario ang mabilis na pagdaan ng inis sa mukha ni Alfonso. Ngunit agad itong natakpan ng kanyang formal na ngiti. Sige po, Ma. Huwag ninyong biglain. Mahalaga ang inyong pahinga. Itatabi ko muna ito at itutuloy natin mamaya kapag maayos na ang pakiramdam ninyo. Sa tulong ni Maya, dahan-dahang tumayo si Rosario at naglakad patungo sa kanyang silid. Pagdating sa loob, nang masiguro niyang nakasara na ang pinto, tila nawala ang lahat ng panghihina sa kanyang katawan.
Ang kanyang mga mata ay naging matalas, puno ng determinasyon na hindi kailanman nakita ng kanyang anak. Lola, heto na po ang sinabi ninyo, bulong ni Maya habang kinukuha mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na digital recorder. Isang bagay na hiningi ni Rosario kay Dr. Isandro noong huling pagkikita nila. Salamat Maya, napakahalaga nito, sagot ni Rosario. Makinig kang mabuti anak. Gusto kong ilagay mo ito sa ilalim ng malaking mesa sa dining room. Ikapit mo ito gamit ang tape sa bandang sulok kung saan hindi ito makikita. Kaya mo ba? Tumango ang bata. Ang kanyang mukha ay seryoso dahil alam niyang mahalaga ang kanyang ginagawa para sa kanyang paboritong lola. Habang naghahanda ng hapunan si Selena, mabilis at tahimik na kumilos si Maya. Tila isang aninong dumaan sa ilalim ng mesa ng dining room. Nang bumalik siya sa silid ni Rosario, isang munting kindat ang ibinigay niya sa matanda. Sumapit ang hapunan. Nagkunwari si Rosario na natutulog, ngunit ang kanyang pandinig ay nakatuon sa bawat ingay na nagmumula sa baba. Narinig niya ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselanang plato, ang marahas na paghila ng upuan, at ang dahan-dahang pagbuhos ng alak sa baso. Pagkalipas ng ilang oras, nang tumahimik na ang buong bahay, dahan-dahang bumaba si Rosario. Ang kanyang mga paa ay pamilyar sa bawat bahagi ng sahig na hindi gumagawa ng tunog. Nakuha niya ang recorder at mabilis na bumalik sa kanyang silid. Isinuot niya ang earphones at pinindot ang play. Sa simula, tanging tunog lamang ng pagkain ang naririnig. Pagkatapos ay narinig ang boses ni Alfonso na may kasamang malakas na tawa na puno ng kayabangan. Ang dali lang palang paikutin ng nanay mo, Selena. Akala niya talaga ay nakakalimot na siya. Kung alam lang niya na ako ang naglipat ng lahat ng gamit niya para magmukha siyang ulyanin. Alfonso, medyo natatakot ako, sagot ni Selena. Ang boses ay tila may halong pag-aalala, ngunit hindi para sa kanyang ina. Paano kung makahalata si Isandro? Matalas ang matandang yon. Huwag kang mag-alala. Hawak ko ang doktor na nag-e-examine sa kanya. At isa pa, nakalimutan mo na ba? Nagawa ko ngang gayahin ang pirma ng tatay mo sa huling testamento niya bago siya mamatay para mapunta sa atin ang kontrol ng lupain sa vegan. Ito pa kayang special power of attorney na patigil ang mundo ni Rosario. Ang bawat salitang binitawan ni Alfonso ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang yumaong asawa, si Danilo, ang lalaking minahal niya ng higit sa kanyang buhay, ay nilapastangan din ng mga taong ito. Ang testamentong akala niya ay huling hiling ng asawa ay isa palang kasinungalingan, isang huwad na dokumentong gawa ng sakim na kamay ni Alfonso. Ang puot ay dumaloy sa mga ugat ni Rosario, mainit at tila nagniningas na uling. Hindi lamang ang kanyang kasalukuyan ang ninanakaw nila, kundi pati ang dangal ng kanyang nakaraan. Hinawakan niya ng mahigpit ang recorder, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa plastik na balat nito. Biglang narinig ni Rosario ang isang tunog mula sa labas ng kanyang pinto. Ang dahan-dahang pagpihit ng doorknob, ang mahinang pag-atungal ng kahoy habang bumubukas ang pinto. Mabilis niyang itinago ang recorder sa ilalim ng kanyang unan at nagkunwaring tulog. Pinababagal ang kanyang paghinga habang ang kanyang puso ay nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Isang anino ang dahan-dahang pumasok sa sasilid. Ang bango ng mamahaling pabango ni Alfonso ay humalo sa hangin. Isang amoy na ngayon ay tila ba amoy ng kamatayan para kay Rosario. Naramdaman niya ang presensya ng lalaki sa tabi ng kanyang kama. Naramdaman niya ang titig nito, mapanuri at tila naghahanap ng anumang senyales ng pagkukunwari. Dahan-dahang gumalaw ang kamay ni Alfonso palapit sa unan ni Rosario, tila may hinahanap na hindi niya makita sa dilim. Isang munting tunog ng tela ang narinig habang hinahawi niya ang kumot. Ma, gising ka ba? Bulong ni Alfonso.
Ang boses ay tila isang ahas na dahan-dahang gumagapang sa katahimikan. Nanatiling nakapikit si Rosario. Ang kanyang bawat paghinga ay sadyang ginawang mabagal at malalim, kahit na ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Naramdaman niya ang dahan-dahang pag-angat ng gilid ng kanyang unan. Ang bawat sentimetro ng paggalaw ng tela ay tila isang sigaw ng babala sa kanyang pandinig. Ma, alam kong hindi ka patulog. Muling bulong ni Alfonso. Ang lamig ng kanyang boses ay tila isang hanging galing sa libingan. Sa isang mabilis na pag-iisip, sadyang gumalaw si Rosario at naglabas ng isang mahinang ungol, tila isang taong nananaginip ng masama. Dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata, sadyang ginawang mapungay at puno ng kalituhan ang kanyang tingin habang nakatingin sa anino ni Alfonso sa dilim. Danilo, ikaw ba yan, Danilo? Mahinang usal ni Rosario, tinatawag ang pangalan ng kanyang yumaong asawa. Ang kanyang kamay ay sadyang kumapit sa braso ni Alfonso, nanginginig at tila naghahanap ng kalinga. Naramdaman ni Rosario ang biglang pagtigil ng kamay ni Alfonso sa ilalim ng unan. Pagkatapos ay dahan-dahan itong umatras, isang malalim na buntong hininga ng pagkainip ang kumawala sa lalaki. Hindi si Danilo ito, Ma. Si Alfonso ito. Gising ka na naman. At kung ano-ano ang sinasabi mo. Sige na, matulog ka na uli. Bukas ay may bibisita sa iyong doktor. Nang makaalis si Alfonso at marinig ni Rosario ang dahan-dahang paglapat ng pinto, hinigpitan niya ang hawak sa recorder sa ilalim ng unan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa dilim, puno ng isang puot na ngayon lamang niya naramdaman sa buong buhay niya. Kinabukasan, ang atmosfera sa loob ng mansyon ay tila mas lalong naging mabigat. Hindi pa man nakakatapos ng agahan si Rosario, ay dumating na si Selena, kasama ang isang lalaking nakasuot ng puting Amerikana. Ngunit ang lalaking ito ay hindi si Dr. Isandro. Ang kanyang mga mata ay mailap at ang bawat kilos niya ay tila nakaplano na. Ma, ito si Dr. Torres. Siya ang titingin sa iyo ngayon dahil hindi raw makakarating si Dr. Isandro, sabi ni Selena habang inaayos ang buhok ng kanyang ina. Ang bawat haplos ni Selena ay tila mga tinik na bumaon sa balat ni Rosario. Nagsimula ang pagsusuri. Ang mga tanong ni Dr. Torres ay sadyang ginawang nakakalito, mga bitag na ang layunin ay palabasin na ang isip ni Rosario ay wala na sa ayos. Aling Rosario, alam niyo ba kung anong taon na ngayon? Alam niyo ba kung nasaan kayo? Tanong ng doktor habang nagsusulat sa kanyang clipboard. Tumingin si Rosario kay Selena. Nakita niya ang pagkagat ng kanyang anak sa sariling labi. Isang senyales ng tensyon at pagkainip. Alam ni Rosario ang sagot, ngunit pinili niyang maglaro. Nasa vegan tayo, sa bahay namin ni Danilo. Pero, bakit tila ang daming nagbago sa paligid? Nakikita mo na, Doktor. Iyan ang sinasabi ko sa inyo. Minsan ay hindi na niya kilala ang sarili niyang bahay. Mabilis na singit ni Selena. Ang kanyang boses ay puno ng kunwaring pait. Tumayo si Dr. Torres at tumingin kay Alfonso na nakasandal sa pinto. Base sa aking obserbasyon at sa mga nakitang senyales, mukhang malala na ang cognitive decline ni Aling Rosario. Kailangan na niyang mailagay sa isang pasilidad kung saan mas mabibigyan siya ng tamang atensyon at kung saan mas mapoprotektahan ang kanyang mga ari-arian mula sa maling desisyon. Ang mga salitang pasilidad at ari-arian ay tila mga kidlat na tumama sa puso ni Rosario. Hindi na lamang nila gustong nakawin ang kanyang yaman. Gusto na rin nila siyang itapon sa isang kulungang malayo sa lahat. Ma, kailangan mong pirmahan ang mga papers na ito, sabi ni Selena. Inilalapit ang isang makapal na folder sa mesa. Para ito sa ikabubuti mo. Ayaw mo naman sigurong maging pabigat sa amin habang buhay. 'Di ba? Tumingin si Rosario sa kanyang anak. Pabigat ba ako, Selena? Ang lahat ba ng paghihirap ko sa pagtitinda ng kakanin
para mapagtapos ka. Ang lahat ba ng yun ay nauwi lang sa pagiging pabigat? Biglang nawala ang maskara ng kabaitan sa mukha ni Selena. Ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa galit at pagkagutom sa yaman. Huwag mo akong sumbatan ng utang na loob, ma. Pagod na ako. Pagod na akong magpanggap na masaya habang tayo ay nakatali sa mga lumang lupang ito na hindi naman natin mapakinabangan dahil ayaw mong ibda. Pirmahan mo na ito. Ngayon din, ang sigaw ni Selena ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Tila isang basong kristal na nabasag sa gitna ng katahimikan. Ang panginginig ng boses ng kanyang anak ay hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang kasakimang wala ng hanggan. Dahan-dahang tumayo si Rosario, ang kanyang tindig ay tuwid, at ang kanyang tingin ay matalim na nakatutok sa mga mata ni Selena. Ang katahimikan ay naging labis na nakabibingi. Tila ang hangin sa loob ng silid ay tumigil sa paggalaw. Pirmahan mo na, ma, bago pa kami mawalan ng pasensya sa'yo. Banta ni Alfonso, ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa balikat ni Rosario. Isang hawak na puno ng pananakot. Tumingin si Rosario sa panulat na nasa ibabaw ng mesa. Alam niyang ang susunod niyang hakbang ang magdidikta kung siya ay mababaon sa limot o kung sisikat ang bagong araw para sa kanyang dangal. Tinitigan ni Rosario ang dulo ng panulat. Ang makintab nitong katawan ay tila isang malamig na mata ng ahas na naghihintay sa kanyang pagkakamali. Sa kanyang harapan, ang mukha ni Selena ay hindi na ang mukha ng sanggol na hiningan niya ng unang ngiti. Ito na ang mukha ng isang estranghero na ang tanging liwanag sa mga mata ay ang kinang ng salapi. Kailangan ko munang magdasal, Selena. Mahinang wika ni Rosario. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na hibla ng sinulid. Bago ko ipagkatiwala ang lahat, bago ninyo ako dalhin sa lugar na sinasabi ninyo, hayaan niyo muna akong humingi ng gabay sa simbahan. Isang oras lang. Nagkatinginan sina Alfonso at Selena. Isang mabilis na pag-uusap ang naganap sa pagitan ng kanilang mga mata. Marahil ay inakala nilang ito na ang huling pagpupumiglas ng isang tupa bago ang katayan. Fine, ma. I'll drive you there, sabi ni Selena habang kinukuha ang kanyang mamahaling bag. But after this, wala nang excuses. We need to finalize the papers today. Ang biyahe patungo sa katedral ng Vigan ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang tunog ng makina ng sasakyan ay tila isang malayo at maugong na panaghoy sa pandinig ni Rosario. Pagbaba niya sa tapat ng simbahan, ang malamig na simoy ng hangin ay humalik sa kanyang pisngi. Tila ba ang lungsod mismo ay nakikiramay sa kanyang paghihirap. Dito na lang ako, ma. Hurry up. I have a meeting with the interior designer later. Utos ni Selena habang nananatili sa loob ng sasakyan, abala sa kanyang telepono. Dahan-dahang pumasok si Rosario sa loob ng dambana. Ang amoy ng insenso at lumang kahoy ay tila isang yakap na nagmula sa kanyang kabataan. Sa loob ng kumpisalan, naghihintay si Padre Benedicto. Ang matandang pari ay hindi lamang naging gabay sa kaluluwa ni Rosario, kundi naging saksi rin sa mga lihim ng pamilya de la Cruz sa loob ng maraming dekada. Padre, tulungan niyo po ako. Pagsusumamo ni Rosario sa loob ng madilim na kumpisalan, ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay may kalakip na hikbi na pilit niyang ipinipiit sa kanyang dibdib. Isinalaysay niya ang lahat. Ang mga gamot, ang recorder, ang pekeng doktor, at ang pagtatraydor ng sarili niyang dugo. Huwag kang matakot, Rosario, mahinahong tugon ni Padre Benedicto. Ang kanyang boses ay may dalang katiyakan na tila isang angkla sa gitna ng bagyo. May iniwan ang iyong asawang si Danilo sa akin bago siya pumanaw. Sabi niya, ibibigay ko lamang ito sa iyo kung darating ang araw na ang iyong sariling tahanan ay magiging isang kulungan. Inabot ni Padre Benedicto ang isang maliit at kalawanging susi sa pagitan ng mga rehas ng kumpisalan.
Ito ang susi sa isang safety deposit box sa bangko sa labas ng vegan. Nandoon ang tunay na testamento ni Danilo, ang orihinal na titulo ng mga lupa, at ang isang liham na maglalantad sa lahat ng kasinungalingan ni Alfonso. Naramdaman ni Rosario ang init ng susi sa kanyang palad. Ito ay hindi lamang piraso ng bakal, ito ang kanyang kalayaan. Ito ang huling pagmamahal ni Danilo na lumampas sa hangganan ng kamatayan upang siya ay protektahan. Ngunit kailangan mong mag-ingat, Rosario. Babala ng pari. Hindi sila hihinto hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Lumabas si Rosario sa simbahan na may bagong lakas sa kanyang mga binti. Ngunit habang naglalakad siya pababa sa mga baitang ng katedral, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam, ang pakiramdam na may mga matang nakamasid sa bawat galaw niya. Lumingon siya ng bahagya. Sa kabilang panig ng kalsada, sa ilalim ng anino ng isang lumang gusali, may isang lalaking nakasuot ng itim na jacket at sombrero. Hindi ito si Alfonso. Ang lalaking ito ay mas bata, mas mabilis kumilos, at sadyang nakatutok ang tingin sa kanya. Sa tuwing hahakbang si Rosario, hahakbang din ang anino. Sa tuwing titigil siya, titigil din ito. Ang kaba sa kanyang dibdib ay muling bumangon. Tila isang maugong na alon na nagbabadyang lumamon sa kanyang bagong nahanap na pag-asa. Sino ang lalaking ito? Isang tauhan ba ni Alfonso? O may mas malalim pang lihim na hindi pa niya natutuklasan? Mabilis siyang bumalik sa sasakyan ni Selena. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakuyom sa susi sa loob ng kanyang bulsa. Ang labanan ay hindi na lamang tungkol sa pera o lupa. Ito ay tungkol sa katotohanang nakabaon sa ilalim ng mga dantaon ng dumi at kasakiman. Ano ma? Tapos ka na bang magdrama sa loob? Tanong ni Selena nang hindi man lamang tumitingin sa kanyang ina. Tapos na anak, tapos na ang pagdarasal ko, sagot ni Rosario. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay naging kasing tigas na ng mga batong kalsada ng vegan. Habang umaandar ang sasakyan palayo, nakita ni Rosario sa side mirror ang lalaking nakaitim. Nakatayo pa rin ito roon, pinapanood ang kanilang pag-alis. Tila isang aninong hindi kailanman maiiwan. Sa loob ng isang maliit at tagong klinika sa labas ng lungsod, kung saan ang amoy ng alkohol at malinis na linen ay humahalo sa anino ng mga punong mangga sa labas, nakaupo si Rosario. Ang liwanag ng araw na tumatagos sa bintana ay naglalantad sa bawat guhit ng pagod sa kanyang mukha. Sa harap niya, si Dr. Isandro ay seryosong nakatitig sa mga resulta ng pagsusuring isinagawa nila ng palihim. Rosario, kumpirmado ang hinala ko. Ang bawat pill na ibinibigay sa iyo ni Selena ay hindi gamot sa memorya. Ito ay mga matatapang na benzodiazepine na hinaluan ng mga kemikal na nagpapabagal sa iyong nervous system. Ang boses ni Isandro ay mababa, ngunit puno ng poot. Sa madaling salita, dahan-dahan nilang pinapatay ang iyong katinuan upang magmukha kang baliw sa harap ng batas. Naramdaman ni Rosario ang isang biglang panlalamig na gumagapang mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang batok. Ang kanyang mga kamay, na dati ay matatag sa paggawa ng libu-libong kakanin, ay nagsimulang manginig nang hindi niya mapigilan. Tila ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay nagre-rebelde sa katotohanang ang kaisa-isang anak na kanyang inalagaan, pinasuso at itinatangi ay ang siya ring kamay na nagpapakain sa kanya ng dahan-dahang lason. Anak ko siya, Isandro. Sarili kong dugo. Mahinang usal ni Rosario. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na kristal na nagbabadyang mabasag. Paano niya nagagawang tingnan ako sa mata gabi-gabi habang iniaabot ang baso ng tubig na may kasamang panlilinlang? Hinawakan ni Isandro ang kamay ni Rosario. Ang init ng palad ng doktor ay tila isang paalala na mayroon pa ring kabutihan sa mundo. Dahil ang kasakiman, Rosario, ay walang kinikilalang magulang o anak. Ngunit huwag kang mag-alala.
Ang mga resultang ito ay magiging matibay na ebidensya natin sa korte. Hindi nila maitatangi ang siyensya. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng klinika ay nabasag ng pag-vibrate ng telepono ni Rosario sa loob ng kanyang bag. Ang pangalan ni Alfonso ay kumikislap sa screen, tila isang banta na nagnanais sumira sa kanilang lihim na pagtatagpo. Nasaan ka, ma? Kanina pa kami tumatawag ni Selena. Sabi mo ay saglit ka lang sa simbahan. Ang boses ni Alfonso sa kabilang linya ay tila isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa leeg ni Rosario. Nangangamba na kami rito. Baka kung ano na ang nangyari sa'yo dahil sa kalagayan mo. Huminga ng malalim si Rosario, pinatigas ang kanyang kalooban. Nandito pa ako sa palengke, Alfonso. Nakasalubong ko ang isang lumang kakilala at napahaba ang kwentuhan. Pauwi na ako. Siguraduhin mo lang, ma. Ayaw naming ma-stress ka. Alam mo namang hindi na ganoon katatag ang isip mo. Pagtatapos ni Alfonso bago pinutol ang tawag. Ang tunog ng pagtatapos ng linya ay tila isang maugong na babala sa pandinig ni Rosario. Tumingin si Rosario kay Isandro. Ang takot sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang mapanganib na ningas. Isandro, kailangan kong bumalik sa bahay na yon. Kailangan kong magpanggap na wala akong alam hanggang sa makuha natin ang lahat ng kailangan natin. Delikado ang gagawin mo, Rosario. Alam na ni Alfonso na wala ka sa kinaroroonan mo. At ang lalaking nakita mong sumusunod sa'yo, maaaring tauhan niya iyon. Babala ni Isandro. Hayaan mo silang magbantay. Tugon ni Rosario habang itinatago ang susi mula kay Padre Benedicto sa loob ng kanyang damit, malapit sa kanyang puso. Inakala nilang ulyanin na ako. Inakala nilang madali akong itapon sa limot. Ngunit hindi nila alam na ang inang kanilang minaliit ay ang siya ring lulunod sa kanila sa sarili nilang kasinungalingan. Habang naglalakad si Rosario patungo sa labas ng klinika, ang bawat hakbang niya ay tila pagyakap sa isang panganib na walang katiyakan. Ang hangin sa labas ay tila nagdadala ng babala at ang bawat anino sa kalsada ay tila nagmamasid. Ang kanyang pagbabalik sa mansyon ay hindi na pag-uwi sa isang tahanan, kundi pagpasok sa loob ng isang yungib ng mga leon, kung saan ang tanging sandata niya ay ang kanyang talino at ang pait ng kanyang natuklasan. Ngunit sa gitna ng kanyang takot, isang katanungan ang nananatiling nakatusok sa kanyang isipan na tila isang karayom. Hanggang saan ang kayang gawin ni Alfonso kapag nalaman niyang ang kanyang biyenan ay hindi pala biktima, kundi isang kalabang handang lumaban hanggang sa huling hininga? Ang bawat sulok ng mansyon ay tila naglalabas ng nakalulunod na liwanag mula sa mga dambuhalang chandelier, habang ang bango ng mga mamahaling putahe at imported na pabango ay nanunuot sa bawat pasilyo. Ito ang gabi ng malaking piging ni Selena para sa kanyang mga kliyente at kasosyo sa negosyo. Ngunit para kay Rosario, ang ningning na ito ay tila isang malupit na biro. Ma, listen to me carefully. Bulong ni Selena habang hinihila si Rosario sa isang madilim na sulok ng kusina. Ang kanyang anak ay nakasuot ng isang makinang na gown na kulay pilak, tila isang diwata ng karangyaan, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagbabanta. Maraming importanteng tao sa labas. Ayaw kong lumabas ka roon at magsimulang magsalita ng kung ano-ano tungkol kay tatay o tungkol sa kakanin. You stay here. At kung lalabas ka man para magsilbi ng inumin, huwag kang magpapakilala na nanay kita. Sabihin mo ay kamag-anak ka lang namin mula sa probinsya na tinutulungan namin. It's for your own good, ma. Ayaw nating isipin nila na ulyanin ang nanay ko, di ba? Ang bawat salita ni Selena ay tila isang patalim na dahan-dahang itinataksil ang bawat sakripisyong ginawa ni Rosario. Ang inang nagbanat ng buto sa ilalim ng sikat ng araw ay itinatago na ngayon sa ilalim ng basahan ng kahihiyan. Ganoon na ba ako kapangit sa paningin mo, Selena? Mahinang tanong ni Rosario. Ang kanyang boses
ay tila isang maugong na bulong sa gitna ng ingay ng mga caterer. Hindi sa ganoon, ma. Business lang ito. Please, just do it for me. Utang na loob. Sagot ni Selena bago mabilis na tumalikod upang harapin ang kanyang mga panauhin nang may pinakamagandang nangiti. Buong gabi, si Rosario ay nagsilbi. Ang kanyang mga paa, na dati ay sanay sa mahabang lakarin sa palengke, ay nanginginig na ngayon sa pagod. Hawak niya ang isang tray ng mamahaling wine, ang kanyang mga daliri ay namamanhid sa bigat at sa lamig ng kristal. Mula sa malayo, nakita niya si Alfonso na nakatayo sa gitna ng mga negosyante, may hawak na baso at tumatawa ng may kumpiyansa. Sa bawat sulyap ni Alfonso sa kanya, may isang mapanuyang kislap sa mga mata nito. Isang paalala na sa bahay na ito, siya ay isa na lamang aninong walang boses. Dahil sa matinding pagod at sa emosyonal na bigat ng gabi, bahagyang nawalan ng balanse si Rosario. Isang mabilis na pag-ikot ng kanyang paningin ang naging sanhi ng pagkatisod ng kanyang paa sa dulo ng carpet. Ang tray ay tumagilid. Ang mga kristal na baso ay bumagsak sa matigas na sahig. Ang tunog ng pagkakabasag ng mga ito ay tila isang marahas na hiyaw-yaw na pumutol sa tawanan ng mga panauhin. Ang mapulang wine ay tumalsik sa puting gown ng isang bisita at sa mamahaling sapatos ni Selena. Tumigil ang musika. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa matandang babaeng nakaluhod sa gitna ng basag na kristal. Ma! Ano ba? Mabilis na lumapit si Selena. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at kahihiyan. Hindi niya tinulungang tumayo ang kanyang ina. Sa halip, hinawakan niya ito ng mahigpit sa braso at halos hilaing patayo. I told you to be careful. Ang duling-duling mo na talaga. Nakakahiya. I'm so sorry everyone. This is just a distant relative from the province. Medyo hindi na kasi siya maayos mag-isip. We just took her in out of pity. Ang salitang pity o awa ay tila isang laso na tumagos sa puso ni Rosario. Tumingin siya sa paligid. Nakita niya ang mga matang puno ng panghuhusga, ang mga bulungan na tila mga bubuyog sa kanyang pandinig. At doon, sa isang sulok, nakita niya si Alfonso. Hindi ito lumapit. Nanatili itong nakasandal, dahan-dahang iniinom ang kanyang wine habang may isang maliit at nakatitindig balahibong na ngiti sa kanyang mga labi. Tagumpay si Alfonso. Sa harap ng lahat, napatunayan nila ang kanilang naratibo, na si Rosario ay isang matandang wala na sa huwisyo. Pasensya na. Patawad. Usal ni Rosario habang pilit na pinupulot ang mga piraso ng basag na kristal gamit ang kanyang nanganinig na mga kamay. Isang matalim na piraso ng kristal ang bumaon sa kanyang palad. Naramdaman niya ang init ng dugong dumadaloy mula sa sugat. Ang bawat patak nito ay bumabakat sa kintab ng sahig. Ngunit ang hapdi sa kanyang kamay ay wala pang 100 ng hapdi sa loob ng kanyang dibdib. Pinanood niya ang sariling dugo na humahalo sa natapong wine. Tila ba ang kanyang buong buhay ay unti-unti ring itinatapon sa harapan ng mga taong ito. Umalis ka na rito! Go to the kitchen now! Sigaw ni Selena sa mahinang boses, ngunit puno ng puot. Dahan-dahang tumayo si Rosario. Hindi niya pinansin ang sakit sa kanyang palad. Nilagpasan niya ang mga panauhin, nilagpasan ang mapanuyang titig ni Alfonso at pumasok sa loob ng madilim na kusina. Nilapitan niya ang lababo at hinayaang dumaloy ang malamig na tubig sa kanyang sugat. Ang bawat patak ng tubig ay tila sumasabay sa kanyang tahimik na pagtangis. Tumingin siya sa maliit na salamin sa ibabaw ng lababo. Ang nakita niya ay hindi na ang mahinang babaeng biktima ng gaslighting. Ang nakita niya ay ang isang inang namatay na ang huling hibla ng pag-asa para sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagtitimpi, ay naging kasing pula ng wine na natapon. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay tumigil. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanyang pagkatao. Isang katahimikan na nagmumula sa isang pusong wala ng takot,
dahil wala na ring natitirang mahalaga. Tapos na ang pagiging tupa, Danilo? Bulong niya sa kanyang sarili habang tinititigan ang sariling refleksyon. Ang inang itinakwil ninyo sa harap ng maraming tao, ang siya ring sisira sa entablado ng inyong mga kasinungalingan. Mula sa gabing ito, patay na ang mahina at takot na si Rosario. Kinuha niya ang isang malinis na tela at mahigpit na itinali sa kanyang sugatang palad. Ang bawat paghatak sa tela ay tila isang panata ng paghihiganti. Bukas, ang bawat patak ng dugong nawala sa kanya ay babayaran nila ng higit pa sa salapi. Kinabukasan, ang mansyon ay binalot ng isang mapanlinlang na katahimikan, tila isang lawa na payapa sa ibabaw ngunit may naglalakihang mga buwaya sa ilalim. Nakaupo si Rosario sa hapagkainan. Ang kanyang sugatang palad ay balot ng malinis na puting benda. Ang bawat tibok ng kanyang sugat ay nagsisilbing paalala ng kanyang panata. Pumasok si Alfonso sa silid, bitbit ang folder na ilang araw na niyang ipinipilit. Sa pagkakataong ito, wala na ang kanyang mapagpanggap na pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay direkta, matalas, at puno ng tagumpay. Inilapag niya ang isang piraso ng papel sa harap ni Rosario, isang papel na halos walang laman, kundi ang guhit para sa isang lagda. Ma, tapusin na natin ito. Ang boses ni Alfonso ay patag, walang emosyon. Pagod na si Selena. Pagod na rin ako. Pirmahan mo na ito bilang patunay na pumapayag ka sa lahat ng gusto namin. Huwag mo nang hintayin na ang korte pa ang magpumilit sa iyo. Tumingin si Rosario sa papel. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang itiningin ang kanyang mga mata kay Selena na nakatayo sa likuran ni Alfonso. Umiiwas sa tingin ng kanyang ina habang tinititigan ang sariling mga kuko. Kung pipirmahan ko ba ito, Selena? Magiging masaya ka na ba? Mahinang tanong ni Rosario. Titigil na ba ang pagiging pabigat ko sa inyo? Yes, ma. Everything will be better. Magiging normal na ang lahat. Sagot ni Selena nang hindi tumitingin. Kinuha ni Rosario ang panulat. Ang kanyang kamay ay sadyang pinanginig niya ng husto. Tila ba ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay wala ng lakas. Dahan-dahan niyang isinulat ang kanyang pangalan sa ibabaw ng blangkong papel. Sa paningin ni Alfonso at Selena, ito ang pagsuko ng isang matandang talunan. Ngunit para kay Rosario, ito ang pain na kanyang inilalatag para sa huling hantungan ng kanilang kasakiman. Salamat, ma. Magpahinga ka na muna sa hardin, sabi ni Alfonso habang mabilis na hinahablot ang papel, tila isang gutom na asong nakakuha ng buto. Paglabas ni Rosario sa hardin, naroon na si Maya, kunwaring nagdidilig ng mga halaman. Ang bata ay may suot na maliit na backpack at sa loob nito, ang lente ng isang telepono ay nakasilip sa isang maliit na butas, tila isang matang hindi kumukurap. Lola, ayos na po. Naka-on na. Bulong ni Maya habang lumalapit sa bintana ng opisina ni Alfonso kung saan nagtitipon ang mag-asawa. Mula sa hardin, nakikita ni Rosario ang anino ng dalawa sa loob ng silid. Hindi nagtagal, narinig ang malakas at mapanuyang tawa ni Alfonso. Isang tunog na puno ng kayabangan. Tila isang tagumpay na nakuha mula sa isang madugong labanan. Look at this, Selena. Napakadali. Sigaw ni Alfonso sa loob. Isang blangkong papel na may pirma niya. Ngayon, kahit anong halaga ang ilagay ko rito, kahit ibenta ko ang lahat ng lupa niya sa Ilocos sa pangalan ko, wala na siyang magagawa. Ang galing mo talagang umarte kagabi. Yung pagpapakita mo ng galit sa kanya, yun ang bumasag sa katinoan niya. I felt a bit guilty, Alfonso. Sagot ni Selena, ngunit may halong hagik-hik ang kanyang boses. Pero totoo naman, di ba? She's useless now. At least ngayon, makakabili na ako ng bagong kondo at hindi na tayo mag-aalala sa mga utang mo sa kasino. Sino ba ang mag-aakala na ang matalinong si Nanay Rosario ay mapapaikot ng sarili niyang anak? She's just a stupid old woman now. Dagdag ni Alfonso, ang tunog ng paghampas ng kanyang kamay sa mesa
ay nagpahiwatig ng kanyang katuwaan. Mabuti pa ay tawagan mo na ang San Jose Asylum. Sabihin mo ay may pasyente na tayong ihahatid sa Lunes ng madaling araw. I want her out of this house before I start selling the properties. Sa labas, sa ilalim ng init ng araw, nanatiling kalmado si Rosario. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang anak at minugang ay tila mga huling pako sa kabaong ng kanilang relasyon. Kinuha niya ang recorder mula kay Maya na sadyang kinuha ang bawat anggulo at bawat salitang binitawan ng dalawa. Lola, nakuha ko po lahat, sabi ni Maya. Ang kanyang maliit na boses ay puno ng tapang. Narinig ko po ang lahat ng sinabi nila tungkol sa inyo. Hinaplos ni Rosario ang ulo ng bata. Salamat, Maya. Salamat sa pagiging mga mata at tenga ko. Tumingin si Rosario sa langit. Ang asul na kalawakan ay tila isang saksi sa kawalang katarungang nangyayari sa ilalim nito. Ang blankong papel na ibinigay niya ay hindi ang orihinal na dokumento. Ito ay isang piraso ng papel na ginamitan niya ng teknik na itinuro sa kanya ni Isandro. Isang papel na may mabilis na maglahong tinta. Sa loob ng ilang oras, mawawala ang kanyang lagda roon. Ngunit ang video at audio na nakuha ni Maya ay mananatili habang buhay. Pumasok si Alfonso sa kusina at kinuha ang kanyang telepono. Ang tunog ng pagpindot sa mga numero ay tila isang ritmo ng isang paparating na sakuna. Attorney Ramos? Yes, this is Alfonso. Prepare the transfer of titles. I have the signed authorization here. And by the way, make sure the ambulance is ready by 4 a.m. on Monday. Yes, the old woman is finally going where she belongs. Ibinaba ni Alfonso ang telepono nang may malawak na ngiti. Hindi alam na sa kabilang panig ng pader, ang matandang babaeng tinawag niyang stupid ay nakatayo nang may tuwid na likod. Hawak ang ebidensyang magpapabagsak sa kanyang buong mundo. Ang tanong na lamang na natitira sa isip ni Rosario, saan nanggaling ang lalaking nakaitim na patuloy na nagmamasid sa labas ng kanilang gate? Kaibigan ba ito o kaaway na masigit pa kay Alfonso? Ang gabi bago ang nakatakdang paglipat kay Rosario sa pasilidad ay binalot ng isang kakaibang katahimikan. Tila ang buong vegan ay nakikidalamhati sa namumuong bagyo sa loob ng mansyon ng mga Ventura. Sa loob ng kanyang silid, tanging ang munting liwanag mula sa isang lampara ang nagbibigay ng anyo sa mga anino sa dingding. Nakaupo si Rosario sa harap ng kanyang lumang mesa. Hawak ang isang panulat na tila mas mabigat pa sa isang dambuhalang bakal. Nagsimula siyang magsulat ng isang liham para kay Selena. Hindi ito liham ng galit, kundi isang huling pag-uusap ng isang inang nagluluksa para sa buhay na anak. Ang bawat salita sa papel ay tila mga patak ng luha na hindi na kayang ilabas ng kanyang mga mata. Selena, anak ko, panimula niya. Hinanap kita sa bawat sulok ng bahay na ito. Ngunit ang nakikita ko na lamang ay ang isang estrangherong may suot ng iyong mukha. Hindi ang lupain ang ninakaw ninyo sa akin, kundi ang karapatan kong mamatay bilang isang inang ipinagmamalaki ng kanyang anak. Dahan-dahanan niyang itinupi ang papel at inilagay sa loob ng isang sobre. Ang tunog ng pagkuskos ng papel sa ibabaw ng mesa ay tila isang huling hininga ng kanyang pagtitimpi. Isang marahang pagkatok sa kanyang bintana ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Hindi ito ang marahas na katok ni Alfonso, kundi isang ritmo na pamilyar sa kanyang pandinig. Binuksan ni Rosario ang bintana at doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ay nakatayo si Dr. Isandro. Rosario, handa na ang lahat. Bulong ni Isandro. Ang kanyang boses ay may dalang init na tila isang kumot sa gitna ng maginaw na gabi. Nakausap ko na ang mga awtoridad at ang abogado na humahawak sa mga kaso ng pang-aabuso sa mga nakatatanda. Bukas, sa harap ng lahat, ay lalabas ang katotohanan. Tiningnan ni Rosario ang kanyang matalik na kaibigan. Sa gitna ng lahat ng pagtatraidor
Si Isandro ang nanatiling katuwang niya. Ang lalaking nagmahal sa kanyang asawa bilang kapatid at nagmamahal sa kanya bilang isang tapat na kasama. Naramdaman ni Rosario ang isang kakaibang kilig sa kanyang puso. Hindi ang ligaya ng kabataan, kundi ang lalim ng isang damdaming nabuo sa pagitan ng dalawang kaluluwang pinagbuklod ng pagsubok. Salamat, Isandro. Kung wala ka, baka tuluyan na akong naniwala na ako ay baliw. Mahinang tugon ni Rosario habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ng doktor sa pasimano ng bintana. Ang init ng palad ni Isandro ay tila nagbigay ng kuryente sa kanyang mga ugat. Isang paalala na buhay pa ang kanyang dangal. Hinding-hindi kita pababayaan, Rosario. Pangako yan, seryosong sabi ni Isandro. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng buwan. Magpahinga ka na. Kailangan mo ng lakas para sa bukas. Nang makaalis si Isandro, lumapit si Rosario sa ilalim ng kanyang kama at hinila ang isang maliit na rurong na gawa sa kamagong, ang rurong ng kanyang asawang si Danilo. Sa loob nito, nahanap niya ang isang lumang susi na ibinigay ni Padre Benedicto. Dahan-dahan niyang ipinasok ang susi sa trangka at narinig ang maugong na tunog ng pagpihit ng bakal na tila ba ang nakaraan ay muling bumubukas. Sa loob ng rurong ay naroroon ang orihinal na titulo ng lahat ng lupain, ang mga litrato ng kanilang kasal, at ang isang lihim na dokumento na hindi kailanman nalaman ni Alfonso, ang tunay na huling hiling ni Danilo na nagtatakda na ang lahat ng ari-arian ay mapupunta sa isang foundation para sa mga mahihirap sa Vigan kung sakaling mapatunayang ang kanyang mga tagapagmana ay hindi karapat-dapat. Habang tinititigan ni Rosario ang mga dokumento, biglang naramdaman niya ang isang malamig na hangin na pumasok sa bintana. Lumingon siya at nakita ang lalaking nakaitim na kanina pa nagmamasid sa labas. Sa pagkakataong ito, hindi ito nanatili sa dilim. Lumapit ang lalaki sa bakod at dahan-dahang itinaas ang kanyang sombrero. Nanlaki ang mga mata ni Rosario. Ang lalaking iyon ay may mga matang pamilyar, mga matang kamukha ng kay Danilo. Sino ang lalaking ito na tila isang buhay na anino ng kanyang nakaraan? Isang tauhan ba ito na sadyang ipinadala upang protektahan siya? O isang lihim na matagal nang ibinaon ng kanyang asawa? Binalot ng kaba at pag-asa ang dibdib ni Rosario. Alam niyang ang madaling araw na darating ay hindi lamang magdadala ng ambulansya ni Alfonso, kundi magdadala rin ng isang bagyong sisira sa bawat kasinungalingang itinayo sa loob ng mansyong ito. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang orasan na nagbibilang ng mga huling sandali ng kanyang pagtitiis. Danilo, gabayan mo ako, bulong niya sa dilim habang mahigpit na yakap ang rurong ng kanyang asawa. Ang bukas ay hindi na para sa kanyang sarili, kundi para sa katarungang matagal nang ninakaw mula sa kanya. Hindi na kailangan ng mahabang usapan, Your Honor. Malinaw sa mga ebidensyang iprinisinta namin na ang aking biyanan ay wala na sa tamang katinuan upang hawakan ang ganito kalalaking ari-arian. Ang tanging hangad lang namin ni Selena ay ang kanyang kaligtasan at kapayapaan. Ang boses ni Alfonso ay umalingaw-ngaw sa loob ng bulwagan ng korte sa Vigan, puno ng pekeng awit ng malasakit na tila isang telon na nagtatago sa isang madilim na entablado. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Rosario. Ang kanyang likod ay tuwid na tila isang haligi ng matandang simbahan, kahit na ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang rurong na gawa sa kamagong. Sa tabi niya, ang presensya ni Dr. Isandro ay tila isang matibay na pader na nagbibigay ng proteksyon laban sa mapanuring titig ng mga tao. Ang bawat tibok ng puso ni Rosario ay tila isang dambuhalang tambol na nagbibilang ng bawat segundo ng kawalang katarungan. Tumayo si Selena sa harap ng hukom. Ang kanyang mga mata ay sadyang pinamula at ang kanyang boses ay nanginginig sa kunwaring lungkot. Your Honor,
Napakasakit para sa akin na gawin ito. Pero nakita niyo naman sa mga video, hindi na siya ang nanay na nagpalaki sa akin. Minsan ay hindi na niya ako nakikilala. Natatakot ako na baka saktan niya ang sarili niya o mawala ang lahat ng pinaghirapan ni tatay dahil sa kanyang kalituhan. Naramdaman ni Rosario ang isang pait na gumagapang sa kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Selena ay tila isang piraso ng basag na kristal na dahan-dahang humihiwa sa kanyang kaluluwa. Ang inang nagbigay ng lahat, ngayon ay pilit na ibinabaon sa limot ng sariling anak sa harap ng maraming tao. Ang hapdi ng sugat sa kanyang palad kagabi ay muling naramdaman. Tila ba ang dugo ay muling nagnanais na dumanak bilang saksi sa pagtataksil. Mayroon bang nais sabihin ang kampo ni Aling Rosario? Tanong ng hukom. Ang tunog ng kanyang pagkakasalita ay tila isang hatol na naghihintay na lamang na bitawan. Dahan-dahang tumayo si Rosario. Ang tunog ng pagkuskos ng kanyang upuan sa matigas na sahig ay tila isang maugong na hiyaw sa gitna ng katahimikan. Hindi siya tumingin sa hukom. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Selena at pagkatapos ay kay Alfonso. Ang ningning sa kanyang mga mata ay hindi na nanggagaling sa luha, kundi sa isang apoy na matagal nang kinimkim. Your Honor, nais ko pong magpakita ng isang maikling pagtatanghal. Ang boses ni Rosario ay malinaw. Walang bahid ng panginginig. Tila isang kampanang tumutunog sa madaling araw. Inilabas ni Isandro ang isang maliit na kagamitan at ikinabit sa sistem ng korte. Isang malaking screen ang bumukas sa harap ng lahat. Ang unang lumitaw ay ang mukha ni Alfonso at Selena sa loob ng kanilang sariling sala. Noong gabing inakala nilang selyado na ang tadhana ni Rosario. Ang bawat tao sa loob ng silid ay tila tumigil sa paghinga. Ang tanging naririnig ay ang boses ni Alfonso na lumalabas mula sa mga speaker. Tila isang lason na dahan-dahang kumakalat. Ang matandang yun ay isang tumpok lang ng perang naglalakad, Selena. Isang pirma lang sa blangkong papel na yon at atin na ang lahat. Pagkatapos, itapon na natin siya sa asylum para hindi na tayo maabala. Kasunod nito ay ang boses ni Selena na may kasamang malupit na hagik-hik. Ang daling paikutin ni Mama. Akala niya talaga ay makalimutin na siya dahil sa mga gamot na ibinibigay natin. Cheers, Alfonso. Sa wakas, malaya na tayo sa pabigat na yan. Ang katahimikan sa loob ng korte ay naging labis na nakabibingi. Tila ba ang bawat hininga ng mga tao ay napako sa hangin. Nakita ni Rosario ang biglang pagpula ng mukha ni Selena. Ang kanyang bibig ay bumukas, ngunit walang tunog na lumabas. Si Alfonso naman ay tila isang estatwang gawa sa yelo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa gulat at takot. Ang maskara ng kabaitan ay tuluyan ng natunaw. Inilalantad ang bulok na katotohanan sa ilalim nito. Hindi po ako ulyanin, Your Honor. Muling pagsasalita ni Rosario, ang bawat salita niya ay tila isang latigo na humahampas sa katahimikan. Ang tanging nakalimutan ko lamang ay ang katotohanang ang ahas na inalagaan ko sa aking sinapupunan ay may kakayahang tuklawin ang sarili niyang ina para sa salapi. Ngunit ang katarungan ay hindi natutulog, tila ang sikat ng araw na laging sumisikat sa vegan. Sa sandaling iyon, ang pintuan ng korte ay dahan-dahang bumukas. Isang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana ang pumasok. Ang kanyang tindig ay tila isang aninong muling nabuhay. Nang huminto siya sa gitna ng bulwagan at itinaas ang kanyang tingin, ang lahat ay napasinghap. Ang kanyang mukha ay tila isang salamin ng nakaraan, isang mukhang matagal nang hindi nakikita sa bayang ito. Sino ang lalaking ito na may mga matang tila kay Danilo? At anong bagong pasabog ang dala niya sa gitna ng gumuho ng mundo ni Selena at Alfonso? Ang kaba sa dibdib ni Rosario ay muling bumangon, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot. Ito ay ang kaba ng isang pusong handa
nang tanggapin ang huling bahagi ng isang lihim na matagal nang nakabaon sa ilalim ng mga dantaon ng kasinungalingan. Ang hangin sa loob ng bulwagan ng hukuman ay tila tumigil sa pagdaloy, naging mabigat at siksik sa bawat hininga ng mga taong naroroon. Ang bawat hakbang ng lalaking nakaitim sa matigas na sahig na bato ay naglalabas ng tunog ng katiyakan, isang tunog na tila nagbibilang ng mga huling sandali ng kalayaan ni Alfonso. Nang tumigil ang lalaki sa gitna ng silid at dahan-dahang inalis ang kanyang sombrero, ang liwanag ng umaga na tumatagos sa mataas na bintana ay naglantad sa kanyang mukha. Siya si Gabriel, ang anak ng dating katiwala ni Danilo na pinagbintangan ni Alfonso ng pagnanakaw. Maraming taon na ang nakalilipas upang mapaalis sa serbisyo. Ngunit higit pa roon, siya ang lalaking may hawak ng mga dokumentong selyado ng dugo at katotohanan. Your Honor, ang lalaking ito ay isang impostor, isang baliw na katulad ng kanyang ina. Sigaw ni Alfonso, ang kanyang boses ay naging garalgal at mataas, tila isang hayop na nasusukol sa isang madilim na sulok. Ang pawis ay dahan-dahang gumagapang mula sa kanyang noo, bumabakat sa kanyang mamahaling kurbata na tila isang maruming mantsa. Tumahimik ka, Alfonso. Ang boses ni Rosario ay mababa, ngunit puno ng awtoridad. Isang boses na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang pagtitiis. Ang katotohanan ay hindi kailanman naging bingi. Sadyang naghihintay lamang ito ng tamang panahon upang sumigaw. Inabot ni Gabriel ang isang asul na folder sa hukom. Nandito po ang orihinal na video recording ng pagpapalsipika ni Alfonso Ventura sa pirma ni Ginoong Danilo de la Cruz, 10 taon na ang nakalilipas. At nandito rin ang mga resibo ng pagbabayad niya sa mga huwad na doktor upang lasunin ang isipan ni Aling Rosario. Hindi lamang pagnanakaw ang nangyayari rito, kundi isang dahan-dahang pagpatay sa dangal ng isang tao. Ang katahimikan sa loob ng korte ay nabasag ng marahas na pagbuga ng hangin mula sa mga nanonood. Nakita ni Rosario ang kanyang anak na si Selena na dahan-dahang napaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang tuyong papel. Ang maskara ng kanyang pagiging ideal daughter sa social media ay dahan-dahang natutunaw. Inilalantad ang isang babaeng nilamon ng ambisyon at takot. Selena, look at me. Tawag ni Rosario sa kanyang anak. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hinarap ni Selena ang tingin ng kanyang ina. Ang lahat ba ng ito ay sulit? Ang bawat luha ko, ang bawat gamot na ipinainom mo sa akin. Lahat ba iyon ay para lang sa mga titulong ito na gawa sa papel? Hindi nakapagsalita si Selena. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit walang tunog na lumalabas. Sa pagkakataong ito, wala ng filter, wala ng script, at wala ng audience na pupuri sa kanya. Ang tanging naroon ay ang hapdi ng katotohanan na tila isang malakas na sampal na paulit-ulit na tumatama sa kanyang pagkatao. Alfonso Ventura, base sa mga ebidensyang iprinisinta at sa mga testimonya ng mga saksi, ang korte ay naglalabas ng agarang kautusan para sa iyong pag-aresto. Ang hatol ng hukom ay umalingaw-ngaw sa buong silid, tila isang dambuhalang kampana na naghuhudyat ng wakas. Dahan-dahang lumapit ang 2 alagad ng batas kay Alfonso. Naramdaman ni Rosario ang lamig ng hangin, habang ang malamig na bakal ay dahan-dahang pumupulupot sa mga pulso ni Alfonso. Ang maugong na tunog ng lock ng posas ay tila isang huling tuldok sa mahabang kabanata ng kasamaan ng lalaki. Ang kanyang kumpiyansa ay naglaho, napalitan ng isang desperadong anyo ng isang taong alam na ang kanyang mundo ay tuluyan ng gumuho. Magsisisi kayo! Hindi pa ito tapos! Sigaw ni Alfonso habang pilit na kinakaladkad palabas ng silid. Ang kanyang mga paa ay nagsusumamo sa sahig, ngunit ang bawat hakbang niya ay tila pagyakap sa sarili niyang impyerno. Naiwan si Selena na nakatitig sa kawalan.
Ang mga taong dati ay humahanga sa kanyang mga post sa internet ay ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pandidiri. Ang kanyang karera, ang kanyang reputasyon, at ang kanyang pangarap na buhay ay naglaho ng parang usok sa gitna ng hangin. Lumapit si Rosario sa kanyang anak. Hindi niya ito sinampal, hindi niya ito minura. Dahan-dahan niyang inilapag sa mesa ang liham na isinulat niya kagabi. Ang puting sobre ay tila isang munting bangka sa gitna ng malawak na karagatan ng kanilang pagkakasira. Patawad ang hiningi mo sa akin sa harap ng kamera, Selena. Ngunit ang totoong patawad ay hindi binibigkas. Ito ay pinaghihirapan. Bulong ni Rosario. Tumingin si Rosario kay Gabriel at Isandro. Sa gitna ng tagumpay na ito, naramdaman niya ang isang matinding pagod na tila ang lahat ng bigat ng nagdaang mga taon ay biglang bumagsak sa kanyang balikat. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang sugat sa kanyang puso ay nananatiling bukas, nagnanaknak sa hapdi ng pagtataksil. Habang lumalabas si Rosario sa bulwagan ng korte, ang mga reporter ay mabilis na nagkumpulan sa paligid niya. Ang mga liwanag mula sa kanilang mga kamera ay tila mga kidlat na nagnanais kumuha ng bahagi ng kanyang paghihirap. Ngunit hindi siya tumigil. Nagpatuloy siya sa paglakad patungo sa labas, kung saan ang lungsod ng Vigan ay naghihintay sa ilalim ng isang mainit na araw. Ngunit sa gitna ng gulo, isang pamilyar na tinig ang tumawag sa kanyang pangalan mula sa malayo. Isang tinig na matagal na niyang hindi naririnig. Isang tinig na inakala niyang baon na, salimot kasabay ng mga lumang alaala ni Danilo. Ang kanyang puso ay biglang tumigil sa pagpintig. Tila ba ang oras mismo ay muling bumalik sa isang panahong puno pa ng pag-asa. Sino ang naglalakad patungo sa kanya sa gitna ng makapal na tao? At bakit ang bawat hakbang nito ay tila nagdadala ng isang bagong lihim na mas malalim pa sa mga titulong ipinaglaban niya? Ang simoy ng hangin sa Vigan ay tila nagbago na. Hindi na ito kasing bigat ng mga nagdaang gabi. Ngunit ang bawat hininga ni Rosario ay may kalakip pa rin ng isang uri ng pagod na tanging ang isang inang nagluksa sa buhay na anak ang makakaunawa. Ang bulwagan ng korte ay unti-unti nang nababawasan ng tao, ngunit ang bawat yapak ni Rosario patungo sa labas ay tila nag-iiwan ng malalim na marka sa matigas na sahig. Sa labas, ang sikat ng araw ay tila isang mapanuring mata na naglalantad sa lahat ng dumi at kintab ng lungsod. Nakatayo roon si Selena, mag-isa sa gitna ng makapal na tao. Ang kanyang mamahaling gown ay lukot na. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. At ang kanyang mga mata ay tila dalawang rurong na walang laman. Wala na ang mga taong dati ay sumusunod sa kanya para sa isang pagkakataong makasama sa kanyang mga larawan. Ang mga kaibigan niya sa social media ay naging mga estrangherong bumubulong na lamang habang dumadaan sa kanyang tabi. Usal ni Selena habang lumalapit. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na hibla ng sinulid na handa ng maputol. Nawala ang lahat sa akin. Ang trabaho ko, ang bahay, ang lahat. Saan na ako pupunta? Tinitigan ni Rosario ang kanyang anak. Naramdaman niya ang dating kurot sa kanyang puso, ang pagnanais na yakapin ang kanyang sanggol at sabihing magiging maayos din ang lahat. Ngunit naalala niya ang lasa ng mapait na gamot sa kanyang lalamunan, ang amoy ng basurahan kung saan itinapon ang kanyang pagmamahal at ang lamig ng posas sa kamay ni Alfonso. Ang bahay na yon ay hindi kailanman naging sayo, Selena. Ito ay sa amin ni Danilo. At ito ay mananatiling tahanan ng katotohanan. Mahinang sagot ni Rosario. Ang mawala ng ari-arian ay madaling bawiin, ngunit ang mawala ng dangal ay isang habambuhay na paglalakbay. Mag-isa mo itong tatahakin, gaya ng pag-iisa ko, sa loob ng sarili kong tahanan, noong tinatangka ninyo akong ibaon sa limot. Iniwan ni Rosario ang kanyang anak na nakatayo sa ilalim ng init ng araw, isang larawan ng isang reynang nawala ng korona at kaharian. Sa tulong ni Dr. Isandro at Gabriel,
Sinimulan ni Rosario ang muling pagbuo ng kanyang buhay. Hindi niya itinago ang lahat ng yaman para sa kanyang sarili. Ibinenta niya ang isang bahagi ng lupain sa Ilocos at itinatag ang fondasyon ni Nanay Rosario, isang kanlungan para sa mga nakatatandang biktima ng pang-aabuso at pagpapabaya ng sariling pamilya. Ang bawat hapon ay ginugugol niya sa maliit na kusina ng foundation, muling ginagawa ang mga paborito niyang kakanin. Ang tunog ng pagkayod ng niyog at ang bango ng umuusok na malagkit ay tila mga awit ng paghilom sa kanyang kaluluwa. Si Maya ay nanatili sa kanyang tabi. Ang tawa ng bata ay tila munting kampana na nagpapaalala sa kanya na ang mundo ay mayroon pa ring dalisay na kulay. Lola, tingnan niyo po ang ganda ng langit, sabi ni Maya habang nakaturo sa papalubog na araw sa dalampasigan ng Ilocos. Ang kulay kahel at lila ay humahalik sa ibabaw ng asul na dagat, tila isang obra maestra ng kapayapaan. Oo anak, ang bawat pagtatapos ng araw ay pangako ng isang bagong simula. Muling sagot ni Rosario habang hinahaplos ang ulo ng bata. Isang gabi, habang nag-aayos ng kanyang mga gamit, isang itim na sobre ang iniabot sa kanya ni Gabriel. Galing ito sa kulungan sa Maynila, kung saan kasalukuyang nakapiit si Alfonso habang naghihintay ng hatol. Ang sulat ay may mantsa ng tinta at tila mabilis na isinulat. Dahan-dahang binuksan ni Rosario ang sobre. Ang marang pagpunit ng papel ay tila tanging tunog na namamayani sa silid. Sa loob nito ay may isang piraso ng papel na may iisang pangungusap lamang na isinulat ni Alfonso. Ngunit ang bawat letra ay tila isang maugong na babala na nagpabilis sa tibok ng puso ni Rosario. Hindi mo pa alam ang buong katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Danilo, Rosario. Akala mo ba ay aksidente lang ang lahat? Nabitawan ni Rosario ang papel. Ang lamig ng hangin na pumasok mula sa bintana ay tila may kasamang mga bulong mula sa libingan. Ang katarungang akala niya ay tapos na, ay tila isang pintong muling bumubukas patungo sa isang mas madilim pang lihim. Tumingin siya sa larawan ni Danilo sa dingding. Ang mga mata ng asawa ay tila nagsasalita sa kanya mula sa kabilang buhay. Ang bawat letra sa maikling sulat ni Alfonso ay tila isang tinik na bumaon sa isipan ni Rosario na nagdulot ng isang matinding pananakit sa kanyang dibdib na mas masakit pa kaysa sa anumang lason na naibigay sa kanya. Ang gabi sa vegan ay naging saksi sa kanyang balisa. Ang dahan-dahang paggalaw ng mga kurtina dahil sa hangin ay tila mga aninong pilit siya ang kinakausap tungkol sa isang nakaraang hindi pa ganap na naililibing. Isandro, kailangan kong malaman ang totoo, bulong ni Rosario habang sila ay nakaupo sa balkonahe ng kanyang bahay kung saan ang amoy ng lumang kahoy ay humahalo sa bango ng gabi. Ang pagkamatay ni Danilo, sabi ni Alfonso, hindi iyon aksidente. Hinawakan ni Isandro ang nanginginig na kamay ni Rosario. Ang init ng kanyang palad ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na emosyon ng matanda. Rosario, noon pa man ay may hinala na ako. Ang preno ng sasakyan ni Danilo ay napatunayang hindi gumana. Ngunit dahil sa impluwensya ni Alfonso noon bilang isang sumisikat na abogado, mabilis na naisara ang kaso. Sa sandaling iyon, ang dahan-dahang pagbukas ng gate ng mansyon ay naglabas ng maugong na tunog ng bakal na nagkiskisan. Pumasok si Gabriel at sa likod niya ay ang lalaking nakaitim na ilang linggo nang nagmamasid. Nang pumasok sila sa liwanag ng balkonahe, dahan-dahang inalis ng lalaki ang kanyang sombrero. Siya si Manuel, ang nakababatang kapatid ni Danilo na matagal nang nawalay sa pamilya dahil sa isang matinding alitan tungkol sa lupa na pakanarin ni Alfonso. Ang kanyang mga mata na sadyang kamukha ng kay Danilo ay puno ng pagsisisi at luha. Ate Rosario, patawad. Simula ni Manuel, ang boses ay garalgal at tila isang dambuhalang bara sa kanyang lalamunan. Nandoon ako nung gabing iyon. Nakita ko si Alfonso sa garahe
May ginagawa sa sasakyan ni kuya. Tinangka ko siyang pigilan, ngunit binantaan niya ang buhay ng aking pamilya. Natakot ako. Tumakas ako. Ang bawat salita ni Manuel ay tila isang dambuhalang alon na humampas sa buong pagkatao ni Rosario. Ang katotohanang ang taong itinuring niyang anak, ang lalaking pinagkatiwalaan ni Danilo, ay siya ring naging dahilan ng pagkawala ng kanyang katuwang sa buhay. Ang puot na inakala ni Rosario ay naglaho na, ay muling nagniningas, ngunit sa pagkakataong ito, hinaluan ito ng isang matinding pagluluksa. 10 taon, Manuel. 10 taon akong nabuhay sa kasinungalingan, hikbi ni Rosario. Ang kanyang mga luha ay malayang dumaloy, tila isang sapa na nagmula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Tumayo si Rosario at tumingin sa malayo, kung saan ang mga ilaw ng kalsada ay tila mga bituing bumagsak sa lupa. Ngunit sapat na ang galit, sapat na ang paniningil ng dugo. Ang katotohanan ay lumabas na, at iyon ang pinakamahalagang pamana ni Danilo sa akin, ang kanyang katarungan. Sa tulong ni Gabriel at Manuel, ang mga karagdagang ebidensya tungkol sa nakaraang krimen ni Alfonso ay naisumite sa korte. Ang hatol na habambuhay na pagkapiit ay naging selyo ng huling kabanata ng kasamaan ng lalaki. Si Selena naman, sa kabila ng kanyang mga pagkakamali, ay dahan-dahang lumalapit muli, hindi upang humingi ng pera, kundi upang magsilbi sa foundation ng kanyang ina bilang isang paraan ng paglilinis sa kanyang nadungisang budhi. Isang umaga, habang nagluluto si Rosario ng bibingka kasama si Maya, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan sa kanyang pakiramdam. Ang bawat paghalo ng malagkit at gata ay tila isang ritual ng paglilinis. Ang bango ng nasusunog na dahon ng saging ay tila isang insensong umaakyat sa langit, bit-bit ang kanyang mga dalangin. Lola, nakangiti po kayo. Pansin ni Maya habang tinutulungan ng matanda sa pag-ayos ng mga uling. Dahil sa wakas, anak, ay malaya na ako, sagot ni Rosario. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng umaga. Pumasok si Isandro sa kusina. May dalang sariwang bulaklak at isang maliit na kahon ng paborito nilang merienda. Ang munting kilig na naramdaman ni Rosario ay hindi na nagmumula sa kaba, kundi sa isang matandang pag-ibig na nahanap ang kanyang tahanan sa gitna ng taglagas ng kanilang buhay. Handa ka na ba para sa opening ng bagong wing ng foundation? Tanong ni Isandro nang may malambing na tinig. Handa na ako, Isandro. Handa na akong mamuhay para sa kasalukuyan, sagot ni Rosario. Habang naglalakad sila palabas, tumingin muli si Rosario sa larawan ni Danilo sa dingding. Ang kanyang asawa ay tila nakangiti na ngayon. Ang mga mata ay puno ng kapayapaan. Ang lihim na pamana ay hindi ang ginto, hindi ang lupa, at hindi ang mga titulong pinaglabanan. Ang tunay na pamana ay ang tapang na magmahal muli, ang lakas na magpatawad, at ang dangal na manatiling matatag sa kabila ng lahat ng unos. Ang araw ay sumikat ng mataas sa vegan, tinatangay ng hangin ang bango ng kakanin, patungo sa bawat sulok ng lungsod, isang paalala na sa likod ng bawat mapait na kahapon ay may isang matamis na bukas na naghihintay na pagsaluhan. Sa paglubog ng araw sa dalampasigan ng vegan, ang kalangitan ay nagmistulang isang canvas na pininta ng mga kulay ng ginto, lila at rosas. Mga kulay na tila sumasalamin sa makulay, ngunit mapait na buhay ni Thursday Rosario de la Cruz. Ang bawat paghampas ng mga alon sa pampang ay hindi naglalabas ng ingay, kundi isang marahang yapos ng tubig sa buhanginan. Tila ba ang dagat mismo ay nagnanais na patahimikin ang anumang natitirang gulo sa kanyang isipan. Nakatayo si Rosario sa balkonahe ng kanyang bagong wing sa foundation. Sa ibaba, nakita niya si Selena. Ang kanyang anak ay hindi na nakasuot ng mamahaling sutla o makinang na hiyas. Nakasuot ito ng simpleng uniforme ng foundation. Abala
sa pag-aayos ng mga higaan ng mga matatandang biktima ng pagpapabaya. Sa bawat dahan-dahang pagkilos ni Selena, sa bawat pagpunas niya ng pawis, nakikita ni Rosario ang isang uri ng pagsisisi na hindi na kailangan ng mga salita. "Ma, tapos ko na po ang mga records para sa linggong ito," sabi ni Selena habang paakyat sa balkonahe. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng kayabangan, kundi isang uri ng pagpapakumbaba na tila isang hiyas na hinubog ng matinding pagsubok. "Salamat, Selena. Magpahinga ka na muna," tugon ni Rosario. Tinitigan niya ang kanyang anak ng matagal. Tinanong niya ang kanyang sarili. Napatawad na ba niya ito? Ang sagot ay hindi isang mabilis na oo, kundi isang dahan-dahang pagtanggap. Napatawad na ni Rosario ang kanyang sarili sa pagiging masyadong ina. At sa pagpapatawad na yon, ang tanikala ng puot kay Selena ay dahan-dahan ding nakakalas. Hindi na niya kailangang kalimutan ang sakit, ngunit hindi na rin niya kailangang pahintulutan ang sakit na yon na diktahan ang kanyang bukas. "Masaya ako na nandito ka, anak," dagdag ni Rosario. Isang munting pangungusap, ngunit sapat na upang mapuno ng luha ang mga mata ni Selena. Hindi sila nagyakapan ng mahigpit, ngunit ang munting pagdampi ng kanilang mga balikat habang nakatanaw sa dagat ay sapat na upang sabihing nagsimula na ang paghilom. Naramdaman ni Rosario ang isang pamilyar na init sa kanyang tabi. Si Dr. Isandro ay lumapit. May dalang 2 tasa ng mainit na tsaa. Ang bawat pag-angat ng usok mula sa tasa ay tila mga aninong nagsasayaw sa hangin. "Napakatahimik ng gabi, Rosario," bulong ni Isandro. Ang kanyang boses ay may dalang katiyakan na tila isang bituin sa madilim na kalangitan. Sabi ni Manuel, ang mga papeles para sa tuluyang pag-sequester sa mga nakatagong asset ni Alfonso ay tapos na. Lahat ng iyon ay mapupunta na sa mga programa para sa mga mahihirap. "Salamat, Isandro." "Sa lahat," sagot ni Rosario. Dahan-dahan niyang isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng doktor. Ang munting kilig na naramdaman niya ay hindi na gaya ng sa isang dalagita, kundi ang lalim ng isang pag-ibig na dumaan sa apoy at napanatiling buo ang kanyang ningas. Sa dapit hapon ng kanyang buhay, nahanap niya ang isang katuwang na hindi siya tiningnan bilang isang ari-arian, kundi bilang isang kaluluwang dapat igalang. Nahanap na ba ni Rosario ang kanyang binigyan, kapayapaan? Habang pinagmamasdan niya si Maya na tumatakbo sa hardin kasama ang mga aso at ang kanyang anak na dahan-dahang bumabangon mula sa putik ng pagkakamali, alam ni Rosario ang sagot. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng unos, kundi ang pagkakaroon ng matibay na tahanan sa loob ng sarili pagkatapos ng bagyo. Ang aral na nais iwan ni Rosario sa bawat babaeng nakikinig sa kanyang kwento ay simple lamang. Ang tunay na pamana ay hindi sinusukat sa dami ng lupain o sa kintab ng ginto. Ang pinakamahalagang pamana na maibibigay natin sa ating sarili at sa ating mga anak ay ang dangal na tumayo para sa katotohanan, ang tapang na itakwil ang pang-aabuso kahit mula pa ito sa sarili nating dugo, at ang lakas na maniwala na kailanman ay hindi huli ang lahat para muling mabuhay ng malaya. Tumingin muli si Rosario sa langit. Ang huling sinag ng araw ay naglaho na, ngunit ang mga bituin ay nagsimula ng magningning ng mas maliwanag. Wala na ang takot sa ulyanin, wala na ang pait ng gaslighting. Ang tanging natira ay si Thursday Rosario, ang babaeng gumawa ng kakanin mula sa pawis at pag-ibig, at ngayon ay gumagawa ng isang bagong buhay mula sa abo ng kanyang mga pagsubok. Ang kanyang testamento ay hindi na lamang isang dokumentong legal. Ito ay naging isang awit ng tagumpay, isang patunay na ang isang pusong marunong magmahal ay ang pusong pinakamahirap talunin.